Natatandaan ba ninyo mga kaibigan si Colonel Regina Garma, yung dating PCSO General Manager ng panahon ng Duterte administration, na isinalang sa hearing sa Senado at Kongreso, na ngayon ay pansamantalang nasa Amerika dahil nang ito'y bumalik sa Amerika, hinold ng immigration. May problema yung kanyang visa. Tapos ngayon, kinasuhan na doon. Ito na po yung development ngayon. Sabi po ni Philippine Ambassador Romualdez, Philippine Ambassador to the Philippines, to US, na si Ambassador Romualdez, malaking posibilidad na itong si Garma ay maibalik ng ating bansa. Kasi sa ilalim ng Trump administration, okay, ngayon, President Donald Trump, talagang nagpapaalis siya sa Amerika ng mga hindi po American citizen o yung mga nag-a-apply pa lang na iba-ibang lahi kasama ang Pilipino. At itong si Garma ay, kung di ako nakakamali, nag-apply yata ito ng political asylum dahil may mga kaso rito. So sabi ni Ambassador, medyo mahihirapan yan. Kaya malaki ang chance na ito'y makabalik at dapat makabalik kasi ang dami niyang kaso rito. Sinasangkot siya dun sa mga extrajudicial killing, reward system ng panahon ni Duterte. Na-involved din siya, nadadamay din ang kanyang pangalan doon sa pagkamatay kay General Barriaga. Yun hong Secretary General ng PCSO, Secretary ng PCSO, Board Secretary, at saka retired General, Philippine Military Academy graduate yan, na pinaslang noong mga panahong yun. So, ang dami niyang kaso. At hindi lang ang mga batas na naghahanap sa kanya, pati ang kampo ni Duterte, kasi inihilaglag niya si Duterte sa mga hearing. Kaya ito si Garma, pagka ito'y pinabalik ng Amerika dito, wala siyang magagawa at haharapin ang kanyang mga kaso. Ito lang ho'y pagpapatunay na mukhang seryoso ang American government na ang mga Pilipinong TNT o nag-a-apply pa lang o hindi pa malinis sa mga dokumento ay baka masama nga doon sa bagong immigration policy ni President Donald Trump na pinapauwi ang lahat ng lahi na hindi American citizen. Dahil priority ni Donald Trump sa kanyang administration ng mga American citizen ang talagang makapagtrabaho sa kanilang bansa. At yung mga nag-a-apply at kung ano mga issue at dahilan ay tagilid kasama nga itong Colonel Garmang ito. Matindi talaga. Talagang wala talagang panghabang panahon na pagtatagumpay at wala talagang panghabang panahon ng kaligtasan kapag may mga nilalabag na mga batas. So, bilang dagdag na rin, kayo po mga Pilipino na mayroong problema sa mga dokumento dyan sa Amerika, ay paghandaan ninyo ito. Wala akong magagawa ang Philippine government kung hindi apila lang kapag policy na yan nitong US government ang pagpapauwi ng mga dayuhan mula sa kanilang bansa. Mabigat talagang hamon ito. Alam ko, initially ang nabanggit ni Ambassador Romualdez ay mga 300,000 na Pilipino ang pwedeng maapektuhan. Nanawagan nga siya before, nakaraang taon pa, na bago umupo si Trump, dapat voluntary na umalis. Kasi pag voluntary ka umalis ng Amerika, may chance ka pa makabalik after ng ilang panahon o taon. Pero pag ikaw ay dineport, napakahirap kumuha ng visa. Pag nalaman ng embassy na ikaw ay dineport nila, pinaalis ka sa kailang bansa, mahirapan ka makabalik doon. Napakasama record ng ikaw ay dineport. Mahirap kang makarecover. No? Pero kung voluntary kang sumunod sa policy, voluntary kang umalis sa kanila, tapos mag-apply ka uling pumasok sa US sa susunod na mga panahon, may chance pa, may pag-asa pa. Ganun po. Actually, kahit naman sa ang bansa, pag ikaw ay dineport ng ibang mga bansa, pabalik dito sa Pilipinas, mahirapan kang bumalik. Hindi ganun kadali dun sa kanila. Kasi ang record mo, pinauwi ka, dineport ka. Pero kung voluntary umuwi, may chance pa makabalik. Isipin mo, after 4 years ni Donald Trump, at magpalit ng administrasyon sa Amerika, magbabago ulit ng policy, di ba pwede kayo makabalik. Pero kung kayo po ay dineport, medyo mahihirapan talaga. Base yan sa record. Okay? So, yan na. May pag-asa pa yung mga naghahabol kay former PCS o General Manager Garma na inyong mapapanagot sa ating mga batas kahit na ito ay nagtangka at hindi lang tangka, ginawang takasan tayo at muling bumalik sa Amerika pero nahuli doon. Ngayon ay nakakulong yan dyan. Okay? Yan. Anong inyong masasabi dyan sa mga isyong ito? Okay. Samantala, mukhang seryoso itong tri-committee. Yung dalawang komite.
Committee on Public Information, Committee on Public Information and Technology at Committee on Public Order and Safety diyan sa Kongreso na nag-imbestiga na nga tungkol sa mga fake news. Aalamin at ang limitasyon, papalaala ang mga batas at wawarningan din ang mga gumagawa ng fake news. Okay? Yan po ay ginawa na. Pasimula pa lang ang investigasyon. So marami pang susunod yan sa mga darating na araw. Sana nga ay mag-imbita na sila ng mga personalidad na kilalang gumagawa ng fake news. Lalo na kung saan manggaling ito. Para sa ganun ay mapagbawalan sila. May palaala na merong pananagutan. No one is above the law. Okay? So yung fake news, fake content, yan ang dapat maipatigil ng Kongreso. At yung mga hindi a-attend o hindi dadalo sa in aid of legislation, may pananagutan po kayo. Hopefully, maimbitahan ang lahat ng mga involved o hindi man sa fake news para mailaman ng taong bayan ano ang pananagutan under the law. Ano ang problemang batas? Anong problema sa batas? Mag-amend, gumawa ng bago, kung ano man ang kailangan. So, in aid of legislation, yung ating sinasabi last year pa, ngayon po ay nagsimula na nga po na mag-initial investigation. At mahaba yan, maraming talakayan yan, maraming resource person, personality sa media, social media, ang pwedeng ipatawag dyan sa mga susunod na investigasyon para malaman kung ano nga po ang mga kaganapan. Okay lang yan. Kasi kung wala ka namang ginagawang masama at hindi ka naman involved sa fake content, fake news, wala kang problema. Pero kung ang content nyo fake, talagang fake din yung balita nyo at iba pang mga ginagawa nyo, kahit sa showbiz o iba pang grupo, meron kayong pananagutan. Ayan, okay? Kaya kaabang-abang kung ano po ang magagawa ng Kongreso dito sa controversial kasi masyadong ginagamit, masyadong parang lumampas na at umabuso na yung mga grupong, lalo na yung identify na anti-Marcos or DDS vlogger or pro-China vlogger or mga Pilipinong grupo na puro paninira ang ginagawa sa administrasyon dahil hindi nila matanggap dahil pro-Duterte sila o kung meron silang political party at personalidad na kinakampihan, yan po ang madalas na nai-involve sa fake content, fake news. Meron na kayong pananagutan kung sakasakali. At yun namang in aid of legislation ng Congress, bahagi lang po yan ng pagpapatibay ng mga batas at pagpapalaala sa mga posibleng responsibility and accountability ng mga personalidad sa lugod ng mga balitaan, kaganapan dito po sa ating bayan. So, abangan natin. Nagsisimula pa lang naman At hopefully, mas magiging malinaw ang mga policy at maiwasan na nga po ang mga pang-aabuso ng ibang umaabuso dahil ang layunin lang ay kanilang interest. Mahirap yan. Dapat interest ng bayan. Interest na nakakarami. Sakripisyo ang kailangan, prinsipyo, hindi personal interest lamang. Please like, share ng bidyong ito.